At sa salamat sa panibagong umaga naman na ito, Lord, na muli mo kaming ginising, Lord, upang pag-aralan yung salita mo, Lord. Lord, salamat po sa biyaya ngayong araw na to, na mga alam namin na maraming blessings po yung matatanggap yung bawat isa sa amin dito, Lord. And lahat yun pinagpapasalamat namin, and i-guide nyo po si Doc Tess na ma-deliver niya po ng maayos, maunawaan po namin lahat ng mga sasabihin niya po sa amin, Lord, para mas maintindihan po namin at mas sa puso po namin yung mga ituturo niya po sa amin, Lord. Lord, kayo na pong bahala sa amin, maging sa pamilya namin. Kayo po yung manguna, mag-ingat po sa pamilya namin and sa bawat isa po na andito sa amin. And sana po, Lord, dinideclare namin lahat po ng mga blessings na paparating pa, Panginoon, bago matapos tong taon na to, Panginoon. Walang imposible, Lord, na may mga mangyayari pong mga miracles, Panginoon, na magbibigay po ng blessings po sa bawat isa sa amin na andito ngayon sa Zoom, Panginoon. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Alam ko may plano po kayo sa amin, Lord, kaya lahat po yun pinapaniwalaan lang namin, Lord, sa inyo, Panginoon, and pinagpipray lang po sa inyo, Panginoon. Lahat po kami, Lord, nandito, dinideclare namin, Panginoon, na yun po, talagang may mangyari po, lalo na sa paparating na 2022, Lord. Lahat po yan pinapanalangin namin at tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po. Yan, amen. Thank you so much, this Tony. Yan, mga lugto pa yung mga mata ng mga naka-open cam ngayon na. Yung iba wala pa atang tulog, kaya ano. So sige, start na din tayo ng pinaka natin. Merong isang magpapasalamat din ngayong umaga na to bago mag-start yung pinaka devotion po natin ngayon. Ayan, tawagin ko naman na ang ganda ng bahay na ito, mansion, malapit Janet, si John Paul Calvario. Ayan. Good morning po, Upline. So, ayan, siguro pasasalamat lang din ako. Actually, saglit lang din naman to. Pero, yun, sobrang daming dapat kong ipagpasalamat. Pero, for example, yung sa umaga pa lang, yung paggising, it's a blessing na, di ba? Pero siguro, yung sa akin, yung ipagpapasalamat ko, yung mga bagay or mga blessing na dumarating sa akin ngayon, and yung mga nakaraang araw na di ko naman ina-expect pero pinagdarasal ko kasi minsan ganun si Lord kahit na ipagdasal kahit kailan man na gusto mo idasal yung mga bagay na gusto mo, minsan hindi niya naman agad binibigay. Tama, kasi minsan hindi mo pa deserve, hindi ka pa ready, or hindi pa para sa'yo yung bagay na yun, or kapag binigay niya sa'yo is pwedeng makasira sa'yo, pwedeng mong alam mo yun, parang ikabagsak. Pero minsan yung hindi mo inaasahan na blessing, doon pa pala ibibigay sa iyo ni Lord. Kasi yun, yung parang nangyari sa akin nung nakaraang araw na meron akong buyer, isang sabon lang naman yun, pero malaking tulong na rin yun eh. Kasi magkano rin yun eh, 240 rin yun eh, di ba? Pero ang galing lang ni Lord, ang galing lang ni Lord kasi nga yung buyer ko na yun, kahit isang sabon lang, pero minsan sa isang buwan, sa isang buwan, 2 beses siyang mo-order eh. Alam mo yung consistent, yung di pa yung kasi sa akin minsan isang sabon, minsan umabot na siya ng isang buwan, di ba? Pero sa kanya, di ko alam, wala pang isang buwan, parang 2 linggo pa lang. Ubus na agad, yung order na agad. Kaya minsan napapaisip ako, ginagamit niya ba sa katawan yung sabon or kinakain niya? Kasi ang bilis maubos eh. Pero syempre, thank you pa rin kasi nga buyer pa rin. Pero thank you pa rin kay Lord, syempre. And yun, yung mga nakarang buyer ko rin, mga 2 months ago, 3 months ago, ayun, bumabalik sila na mismo yung lumalapit para umorder. Tulad nung nakaraan, nag-chat yung dati kong buyer na hindi lang naman siya pangalawang repeat buyer, parang siguro 3 or 4 na repeat buyer ko na siya. Pero alam mo yun, minsan hindi ko na sila maalala, pero pinapaalala sa kanila ni Lord na meron silang meron silang tao na ino-orderan, and yun parang naalala ng mga buyer ko na meron pala akong buwinilan na ganitong sabon, so parang gusto ko na umorder ulit. Then yun, na bigla na lang ako nagugulat na sir, pa-order ulit ako ng sabon.
2 pieces, 0.3. Yun, parang nabibigla na lang ako na, sige sir, noted dyan, kopya. Pero yun, thank you kay Lord kasi yun, yung mga blessing na hindi ko inaasahan pero dumarating. And ngayon, kagabi, di ba, meron kasi akong pinost. Di ko alam kung kailan ko yung pinost pero ano lang naman siya, yung sabon, parang pinost ko lang naman yung sabon na yon sa iba't ibang groups, especially yung malalapit lang kasi minsan ang umu-order lang naman na sabon, isa, dalawa, tapos minsan ang nagiging buyer ang lalayo, ano pa, Visayas, Mindanao, parang kung ipapa-ship mo, lugi. So parang isip ko, mas maganda kung sa malapit na para kung kayang biyahiin, di ba? Kung pwedeng i-free shipping na lang, mas okay para hindi ganun ka ano yung mga buyer kasi minsan isang sabon na lang yung bibili nila pero minsan pagka malayo, pagka pinatungan mo pa ng shipping fee, umaayaw. So mas maganda talaga yung malapit tulad ng Marikina lang, Antipolo. So yun, nag-post ako. Hindi ko alam kung kailan ko siya pinost and kung saan ko siya banda pinost pero kung anong groups ko siya pinost. Pero yun, nagulat lang ako kasi may nag-inquire kagabi na kung available pa ba yung sabon. Sabi ko, available. Yes, ma'am, available pa. Then yun, parang ang expected ko kasi sabon lang yung orderin niya pero bigla siya nagtanong na kung meron bang Lux Slim. And yun, sinabi ko meron, ganyan, parang yung pala yung hinahanap niya yung Lux Slim. Pero ang lupit lang kasi ginamit ni Lord yung sabon para ipaalam dun sa buyer ko na kung hindi mo kailangan ng sabon, ito yung gagamitin ko para mahanap mo yung kailangan mo. Nagigets po ba? Kasi parang yun yung naging daan para malaman niya na meron din akong tinitinda na Lux Slim which is kailangan niya daw. Then yun, kinausap ko and buyer lang dapat siya pero kumbaga in-offer ko na rin sa kanya yung package na 3988 na bronze kasi nga para maka discount siya. Nung una ayaw niya pa kasi parang magpapa-check up pa siya kasi kailangan niya ng pera. So parang limited lang yung money niya pero yun, buti napilit, 'di ba? Napa-realize sa kanya kung gaano ka-importante na may 50% discount. Tayo niya mag-invite, tayo niya magbenta pero sabi ko okay lang naman kasi hindi naman ako yung pinaka magbe-benefits doon kasi magbe-benefits ako pero mas magbe-benefits siya kasi malaking tubo or malaking discount yung para sa kanya kapag order siya ng product sa susunod. And yun, actually hindi ko pa naman nakiklaim yung pera or yung tawag dito yung payment niya pero kiniklaim ko na magbe-pay in siya kasi nag-send na siya ng details niya, 'di ba? Parang sure na pay in na talaga eh. Then yun mamaya i-meet up ko na siya, 'di ba? After nga na ito, diretso na ako dun eh para i-meet siya. So yun siguro yun lang sa akin yung mai-share ko na pasasalamat pero yun sa akin siguro yung last na lang yung thank you kay Lord sa lahat ng blessings na dumating sa akin sa pamilya ko and sa mga sa front row members syempre sa mga members and sa mga uplines natin. Yun siguro sa akin Rodel. Thank you po. Yan, thank you so much, Paul. Dapat ganyan, matuto tayong magpasalamat sa maliit para pag dumating yung malaki. Di ba? Mas iba. Yan, ako din madami din akong kahit papaano gustong ipagpasalamat din lalo na sa inyo na mga nandito syempre kasi parang sa pagne-network din natin napansin ko dahil nagkaroon ng gantong habit or yung mga kahit yung mga nakaraang buwan pa napansin ko sa mga salitaan ng mga front row members ngayon or sa ibang mga leaders or team. Alam mo yung hindi na nawawala yung pangalan ni Lord pag nag-share sila, pag nag-i-inviting sila, and even mga nandito kayo na ipapahayag nyo na din yung mga natututunan nyo dito sa mga members nyo. So yun yung isa sa mga malaking ipagpapasalamat ko sa Panginoon na tayo ginagamit niya tayo para ma-reach out yung ibang tao. Ngayon, ulit to, it's a challenge ulit dahil magi-start ulit tayo ng bagong araw. So yung iba baka maligaw ulit, hindi nila alam para mawala yung habit sa kanila. Nasanay sila every Friday, baka hindi maka-attend ng Saturday. So tayo ulit yung pinaka magre-remind talaga para makasama natin ulit sila dito kasi dito natin parang church na din natin to yung every Saturday, di ba? Minsan lang naman to once a week lang to pero tignan niyo yung mga naging parang mga puso niyo ngayon.
Di ba? Even ibang mga tao na pag nag-share minsan naiiyak na lang sila dahil sa goodness ng Panginoon, di ba? And even kami sa family din namin may mga problema din pero nakakayanan, nakakaapang even sa mga leaders tapos yung mga nakaraan pa, di ba? Alam naman ng mga leaders yan nung nangyari. Kaya thank you sa Panginoon talaga na itinatawid niya tapos merong nakaka-excite lang kasi alam naman natin na every time na may dadaanan tayo na pagsubok, after nun, merong mas matinding blessing na matatanggap ka, di ba? So, yan, kaya sana tayo i-consistent din natin yung pag-attend dito sa mga ganto kasi kahit puyat ka, kahit pagod ka, kayanin mo kasi sa pakikinig pa lang makakapagpahinga na yung utak mo eh. Makakatulong to sa sa umaga mo pa lang magkakaroon ka na ng ito, may mga papasok pa lang kasi nasendan ko ata ng link ata to eh. So baka yung iba maligaw ulit, sana kayo yung mga makasama ay makatulong namin na dito. Okay? So ayun lang muna para makapag-start na tayo para hindi mabitin naman si Doc. Nakaraan nabibitin-bitin yung ating mga topic. Pero ayan, marahaba ang oras mo ngayon, Doc Tess. Okay? So yan, tawagin na natin si Apps Doc Maria Teresa Navarro. Walang sound. Ayan, naririnig ako. Okay na. Ay, teka. Kailangan kong speaker. Yan, sendan nyo na lang ng link yung mga wala pang Wala ako sa GC ng iba eh. Kasi bago yung account ko. Shoutout sa mga disabled dyan. Medyo toxic yung setup ko. Yan, okay na. Yan, so, Merry Christmas bawat isa. Doc, Merry Christmas po sa inyo. Yan, gaya ng sinabi ni Apps Rodel. Ano bang gagawin ko dito? Teka, sinilip. Wala akong naririnig. Wait. Sige lang. Hello, Doc. See you next week daw. See you next week. Good morning po, Ma'am Hani. Honey, uwi ka na. Wala, Doc. Naglaan talaga si Lord ng mahabang oras kay Doc ngayon kasi alam niyang magkakaganyan. Wala pa din. Gagamitin ko yung isang Yan. Yung isang account, ito na lang. Yan, okay na. No, di ba? Ito, isang account ko. Kahit i-off mo siguro yung camera ng sound mo. Para di ka dalawa kayo Pwede naman, dalawa yung i-spotlight namin. Isa lang. Baka kakambal mo yan, Dok, ha? Ano na? Baka yung kakambal mo yung isa. Kakambal ko. Off-cam ko to, isa. Yan, off-cam nyo. Yan, so good morning sa bawat isa. Hindi ako sanay kasi yan. So, naririnig pa rin ako. Yes. Yan. Doc. Yan. Tutuloy natin yung ating pag-aaralan. Nawala tuloy ako. Yan. So, ako na rin na magre-recap para dire-diretso tayo. And mamaya na yung announcement natin na ayan. Okay, so yan. Yung topic natin last time is unwavering faith. So pag sinabing unwavering, hindi nagbabago, hindi natutumba, hindi nawawala, dire-diretso pag sinabing unwavering faith. Ano ngayon yung natin? Ano ngayon yung character? Sino yung character na pinag-aralan natin dati? Sino nga to? Yeah, papakita ko muna yung picture. Sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Yan. So kasi do sa Daniel 3,
si Nebuchadnezzar, Haring Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng rebulto and then required lahat ng ibang bansa, even sa kanilang bansa, and even sina Shadrach, Meshach, and Abednego luluhod. Pero yung tatlo, yan, lumuhod na yun. Nung tumunog yung mga instrument, lumuhod na yung lahat ng bansa. Pwera lang sina Shadrach, Meshach, and Abednego na sinumbong naman sila. Nung sinumbong sila, ayan, sabi nung nagsumbong, hindi nila ginagalang ang inyong mga Diyos at hindi sila sumasamba sa gintong rebulto. And then, nagalit ang hari. So, pinatawag sila. And then, sabi nung tatlo, mahal na hari, wala po kami masasabi tungkol dyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Yan. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay kasi pinapatapon sila dun sa naglalagablab na apoy. Kumbaga, ipapakremate sila. Yon, cremation. Kaya cremate sila. Pero sabi nila, pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyo mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo. So, sa madalit sabi, pinatapon sila. And then, nung pinatapon sila, merong nakitang nakasama nila. Pakita niyo, isa-isain ko lang. Yan. So may nakita silang kasama doon sa loob na hindi sila nasunog. So ang ngayon, ano yung lesson natin dito? 'Di ba yung una, sabi nila, they were confident na ililigtas sila ng Panginoon, pero sabi nila kung hindi man sila iligtas ng Panginoon, hindi pa rin sila sasamba sa Diyos-Diyosan doon sa rebulto ni Nebuchadnezzar. Ayan, so isa-isahin ko, review ko yung mga teaching points natin. Number 1, always stand up for what you think is right, even if you're the only one standing. So kahit ikaw na lang nag-iisa, kahit ikaw na lang naniniwala, tuloy ka pa rin. Now, we can also apply this to our network. Na kahit tayo na lang yung naniniwala doon sa lugar natin, pero alam natin kung ano yung katotohanan, diretso lang. Pero syempre, kung meron, this is devotion, nire-relate din natin itong always standing up with regards to our faith. Kasi wala nang higit pa sa Diyos natin na siyang nagpro-provide sa atin ng lahat, siyang nagpro-protect sa atin. And kaya nga yung sharing kanina ni John Paul, alam mo yung simpleng bagay lang yun, simpleng bagay lang, pero alam mo yung kanina naluluha na ako. Yung makikita natin doon na nagpapadala talaga ang Panginoon ng tao sa iyo. Alam niya yung needs natin. So bakit natin tatalikuran ang Diyos na nakikita lahat ng ginagawa natin, nakikita lahat ng pangangailangan natin. Bakit natin siya tatalikuran? Etong tatlong to, si Shadrach, Meshach, and Abednego, kilala nilang Diyos nila. Kaya kahit anong mangyari, ipatapon man sila doon sa, i-cremate man sila or hindi, sa Diyos pa rin sila. Sana ganun din ang bawat isa sa atin. I-cremate man tayo o hindi, sa Diyos pa rin tayo dahil alam natin na our God knows best. And then stand firm in faith. Sabi na, kaya nga yung sina Shadrach, Meshach, and Abednego, nag-stand firm in faith sila. Na kahit anong mangyari, sa Panginoon pa rin sila. Tapos, sabi na, have an unwavering faith. Sila, obviously, nakita natin na meron silang unwavering faith. Meron silang confidence sa ating Panginoon na even though darating yung kapahamakan sa kanila, may confidence pa rin sila sa Panginoon. Sabi nga, kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Tingnan mo, andyan na yung danger, pero nag-confidence sila na ililigtas pa rin sila ng Panginoon. And unwavering pa rin, kahit ipatapon pa rin sila sa naglalagablam na apoy, andun pa rin yung pananampalataya nila. Minsan kasi sa atin kapag good,
andun yung pananampalataya natin. Talagang, thank you, Lord. Talagang we are so thankful sa ating Panginoon. Pero kapag hindi na maganda yung nangyayari sa buhay natin, wala na yung thankfulness, wala na yung gratefulness. Parang nangyayari, Diyos lang natin siya kapag okay ang nangyayari sa buhay natin. Pero kapag hindi na okay, hindi na natin siya Diyos. 'Di ba? Minsan may ganun tayong yung wala na, nakakalimutan na natin siya, tatalikod na tayo. And then next, completely trust the Lord. Ayan, always have faith no matter what your situation is. Trust that God knows what is best for you and that He is always with you. So dito, paano nila in-apply yung complete trust sa Panginoon? Kahit ipatapon pa sila sa apoy, hindi sila tumanggi sa problema. Minsan kasi tanggi tayo ng tanggi sa problema eh. Bakit tayo tumatanggi? Kasi feeling natin, pag nandun tayo sa problema, wala tayong Diyos na kasama. Katulad nga nung message kagabi sa Sanbang Gabi, everywhere we go, nasa battle man tayo, nasa problema man tayo, nasa persecution, nandun man tayo sa hindi magandang kalagayan ng katawan, nandyan pa rin ang Panginoon. Kasama pa rin tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Kahit nandun pa tayo sa lugar ng danger. Na katulad nito, nandun na sila sa apoy, pero okay lang sa kanila. Kaya nga dito, ito yung continuation ng ating pag-aaral. Lesson 4, nothing can separate us from the love of Christ. Na, tingnan nyo dito sa verse na to, and sabi ni Pablo, and I am convinced that nothing can separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. So tingnan natin dito sa picture na to. Kaya nga nagtatakbo sina Haring Nebuchadnezzar at ang kanyang mga opisyalis papunta dun sa Tatlo silang pinatapon, nakatali pa sila. Pero nakita nila dun sa loob, nakakawala na sila, nagpupuri, nagwo-worship, andun sila sa cremation. Tapos may nakita silang kasama. Sino kaya yung kasama na yan? Siyempre, ang Panginoon. Kaya nga na-recognize din ni Nebuchadnezzar, sino yung kasama nila? Di ba tatlo yung tinapon natin, pero bakit parang may isa pa? At parang Diyos. Ganon din sa atin. Nagugutom man tayo, nandiyan ang Diyos. Alam ko marami sa atin dito nakaranas na nagutom. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Tama? Raise your hands. Di ba? Buhay ka pa rin. Ibig sabihin, itinawid ka ng Panginoon. Para alam niyo yung footprints in the sand, yung shinare nga nung minsan nung isang OFW natin, yung akala natin tayo lang naglalakad pero hindi natin alam yung footprints na nandun sa daan, footprints na pala ng Panginoon. Buhat-buhat na pala tayo. Akala natin tayo nahihirapan pero hindi, ang Panginoon pala. Amen? Kaya nga yung sabon nga lang, kaya nabibless ako kay John Paul. Kasi kung wala tayo sa Panginoon, hindi natin marirecognize yung kilos ng Panginoon sa buhay natin. And minsan, hindi pa tayo magiging thankful. Ay, sabon lang. Ano mangyari sa akin dito? Hindi ako may tatawid nito. Diba? Pero pag nasa Panginoon ka, thankful ka, grateful ka. At kapag palagi tayong grateful, matutuwa palagi ang Panginoon sa atin. Ay, itong anak ko, napaka-thankful. Sige nga, isa pa nga ulitin ko nga. Amen? So, ganun din sa atin, maliit o malaki man, yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga achievements natin, let us be grateful. And dito, obviously, tingnan natin, itong tatlong to, no? Nagpuri pa rin sila, nandun na sila. Yung, syempre, tao yan eh. Imagine natin yung sarili na tao yan eh. Nandun yung takot nila. Pero mas malaki yung pananampalataya nila sa Panginoon kaysa dun sa takot nila. Sa atin, minsan, mas malaki yung takot natin kaysa sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, hindi tayo sumusunod, hindi tayo nagsasubmit. Diba? Pero ito, mas malaki ang faith nila sa Panginoon. And true enough, sinamahan sila ng Panginoon. Kahit nandun man sila sa danger. So, anong lesson natin dyan? We do not obey God
because there is a blessing attached to it. We obey God because He is God. Nakukuha ba natin? Minsan kasi, lalapit lang tayo sa Panginoon, susunod lang tayo. Sige na nga, magde-devotion na nga ako, magba-Bible study na nga ako, sige, magagawain ako. Magbabasa ako ng Bible. Kasi sabi ni Doc Tess, may blessing. Sabi kasi sa Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ay, kasi yun ang sabi, kaya sige, mag-i-obey ko to. What if kung hindi ibigay ng Panginoon yun, yung hinihiling mo? What if kung nagtatagal? Mag-o-obey ka pa rin ba? Marami sa atin nalalaglag kasi hindi nangyayari yung na panalangin nila. Marami tumatalikod. Even mga regular attendees na ng church, even mga Kristiyano, pag tumatagal, yung mga blessings na hinihingi nila, lumalayo na. Gagawa na ng ibang paraan. Pero ito, sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Wala namang blessing doon sa ipapatapon sila sa naglalagablab na apoy. Mamamatay sila doon. But still, they obeyed God. But still, hindi sila nag-compromise. Nakukuha po ba? Tayo ba? Check natin yung sarili natin. Are we compromising our faith to God? Minsan kasi kapag wala ng blessing, hindi na tayo pupunta. Hindi natin alam na sa pagpunta natin, ino-observe lang pala tayo ng Panginoon. Tinitingnan lang niya kung magtutuloy-tuloy tayo. Tingnan mo tong si Shadrach, Meshach, and Abednego. We obey God because He is God. Sila nag-obey sila kasi alam nila na ang Diyos na dapat nasambahin at saka luhuran ay yung Diyos ng Israel. Hindi yung kung ano mang rebulto. Amen? Naririnig pa ba ako o malakas yung aso? Naririnig, Doc. Narinig naman, Doc. Yung mga nag-don't watch kasi nandito, kinakahulan eh. Ayan. Tapos ano pa yung lesson natin dito? If you stand up for God, He will also stand up for you. Diba? Tinayuan nila si God eh. Talagang hindi sila lumuhod o hindi sila nag-compromise. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang sinunod nila. Kahit nagtatatlo na lang sila. Amen? At kapag ginawa mo yan, tatayuin ka rin ng Panginoon. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka, gaya ng sinabi ko, hindi ka ipapahiya sa mga sinasabi mo tungkol sa Panginoon. Amen? Minsan kaya lang tayo takot na ipagmalaki ang Panginoon natin kasi tayo mismo ikinahihiya natin ng Panginoon. Ay, pasensya na po. Medyo strong yung mga words ko, no? Ano lang. Pangpukaw. Pasensya na po. Nare-realize ko na. Sorry. Pero kung alam niyo po, kung babasahin niyo yung New Testament kung saan nagsasalita si Jesus, grabe, mas masakit pa yung mga terminologies ni Jesus. Yung ahas, yung mga ganun. Tawag niya sa mga liars, ahas, yung mga ganun. Yun. So dito, minsan tayo mismo kasi nahihiya tayo na ipagmalaki ang Panginoon sa buhay natin. Why? Kasi tayo mismo, hindi natin nakikita, nare-recognize yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Yung katulad ng kwento ni Sir John Paul, minsan yung maliit na bagay na yun, hindi natin nakikita na galing sa Panginoon. Kaya hindi natin mapagmalaki ang Panginoon. Ang hinahanap natin yung malaki kaagad. Diba? Saka lang natin itataas, saka lang tayo magti-thank you sa Panginoon kapag car club na tayo, M club. Diba? Hindi natin alam, mag-uumpisa yan sa maliit na bagay. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Kung sa maliit na bagay, hindi nakikita ng Panginoon na thankful tayo sa Kanya, paano makakasigurado ang Panginoon na ipagmamalaki natin siya kapag malaki na yung achievements natin? Kasi kung ngayon pa lang, inaangkin na natin yung mga small achievements natin, di lalo na kapag big achievements na yan. Ay, pinaghirapan ko to eh. Ako kaya nag-invite. Ako kaya nag-talk. Ako kaya nag-legwork.
what if kung alisin ng Panginoon yung kalusugan mong yan? Di ba? What if hipuin yung hadlangan ng Panginoon yung mga magpe-pay in na sana, tapos dahil hindi tayo naging grateful sa Panginoon. Amen? So nakukuha po ba natin? If you stand up for God, He will also stand up for you. And lesson for promotion comes from the Lord. Yan. Bawat isa sa atin gusto nating ma-promote. Na kanina ko pa sinasabi, ang Panginoon. Kaya nga, sabi ko, if you stand up for God, He will stand up for you. Yung laman ng puso mo, alam ng Panginoon yan. Kahit hindi natin sabihin, alam na ng Panginoon yan. And, ipopromote, gusto mo ng promotion sa atin, network, itong ginagawa natin, network, diba? Ang gusto natin promotion, rank up. Alam mo, sa totoo lang, may mga members dito, nagtataka lang. Ako rin, nagtataka din ako bakit ako may income Pero saan galing yan? Sa Panginoon. Bakit ako may nagkaka-pay-in? Kahit part-time, kahit busy. Sa Panginoon yan. Amen? So, gusto natin ma-promote, gusto natin mag-rank up. From the Lord, di ba? From the Lord. Di kunin natin sa Panginoon yan. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo a-attend ng mga training and meeting. Importante yan. Kasi tools din natin yan. Hindi naman pwedeng, kunyari ako, preach lang ako ng preach. Bible study ng Bible study, pero wala akong alam sa network. Paano ako mag-i-invite? Yun nga yung way para magkaroon ka ng DR at magka-income, di ba? Kailangan ko rin matuto. Pero ang gusto kong sabihin, ayusin natin yung natin, yung time management. Huwag nating iaalis ang Panginoon sa buhay natin. Minsan kasi, Lord, thank you, Lord. Pagkatapos noon, alis na tayo. Diba? Parang lang yung tinuturo sa atin sa network. Yung pag marami ng alam, ayaw na matuto. Diba? Yung ayaw na makinig. Minsan ganun tayo sa ating Panginoon Yung kapag nakuha, acne, ayan. Yung pag nakuha na natin yung gusto natin, feeling natin, dire-diretso na yun. Feeling natin, tayo na yun. Pero hindi natin alam, galing sa Lord. So yan, promotion doesn't come from people, it comes from God. Siya lahat ng may hawak, God nga siya Manampalataya man tayo sa Kanya, mag-pray man tayo sa Kanya, basahin man natin ang salita ng Diyos, Diyos pa rin siya. Pero tayo, kung hindi natin gawin yung mga yan, kawawa tayo. Pwede naman may achievements, pero hirap na hirap tayo. Marami sa atin dumaan na sa ganyan Pero gusto natin ng maayos na buhay. Yung magaang, yung merong magkasama tayo nagbubuhat. Diba sabi nga, yung pasanin mo ang aking pamatok, sabi ni Jesus. Ibig sabihin ng pamatok, yung sa kalabaw. Di ba yung kalabaw merong isa sa nag-aararo, di ba yung kalabaw merong nilalagay dito? Di ba? Meron yung dalawa. Merong isa, merong dalawa. Yung ikakabit mo dito, tapos yung kapartner niya na kalabaw, nakakabit din. Yun yung pamatok. Ano ba yung English nun? Na-imagine nyo, nakakita na ba kayo yung nag-aararo? Yung may ganito, tapos may dalawang kalabaw, may nakapatok. Tapos hatak-hatak yung araro. Yun. So, ganun. Tayo, nasa atin yung isang burden nasa Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa mga burdens natin. So, yan. Promotion comes from the Lord. Gusto nating ma-promote, gusto nating mag-rank up, hilingin natin sa Panginoon, at kapag hinihiling natin, huwag natin siya isasantabi. Di ba? Parang nagpapatulong ka, tapos yung tumutulong sa'yo, bigla mong iniwan. Yan. Tapos, yan. Trials. Sabi dito. Hindi ko makita. Trials and negative circumstances in our lives are opportunities to exercise our faith. Last slide na yata to. Trials and negative circumstances in our lives are opportunities to exercise our faith. Di ba pinag-aralan natin, trials muna bago blessing. Tapos merong blessing, saka nagkakaroon ng trials. Ito naman, itong sina Shadrach, Meshach, and Abednego, not necessarily naman na trinay sila ng Panginoon.
Nagkataon lang na yung mga taong nasa paligid nila ang nagpapahamak sa kanila. So hindi palaging gano'n na pag may di pa nagdadaan, ay tinitest na naman ako ni Lord. Not necessarily, hindi naman all the time. Minsan gawa na ng mga taong nasa paligid natin. And take note, inaalaw lang ni Lord. Hindi naman galing talaga sa Panginoon, ha? Hindi galing sa Panginoon, ay papatapon ko nga. Hindi, inaalaw lang ni Lord. Why? Because malaki ang tiwala ng Panginoon sa'yo. Inaalaw ni Lord yung mga trials na yan, ang mga negative circumstances because malaki ang tiwala niya sa'yo. Katulad sa buhay ni Job, kung kilala niyo si Job. Ipinagmamalaki niya tayo sa mga kaaway. Ngayon, when comes a time na nandyan tayo sa trials na yan, it is our great opportunity na to exercise our faith. Ito napalaki, tingnan nyo na naging opportunity sa kanila, kina Shadrach, Meshach, and Abednego, na ipaalam sa buong bayan ni Haring Nebuchadnezzar na totoong malaki ang pananampalataya nila sa kanilang Diyos, na Diyos din natin. Amen? So, ganun din sa atin. Kapag dumadaan tayo sa mga trials na yan, ibig sabihin, it is our chance to show the world, to show the people around us na ito kami, ito ang faith namin, and no one can make us compromise our faith. Nakukuha? Not necessarily na may mga pagkakataon na kaya tayo dumadaan doon kasi yun yung chance natin na maipakita na malaki ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung naalala natin, faith is equal to God. Pag maliit yung faith mo, ibig sabihin maliit ang tingin mo sa Diyos mo. Pag malaki ang faith mo, ibig sabihin malaki din ang tingin natin sa Diyos natin. Yan. Anong oras na ba? 7:39 pa lang, maaga pa. So yun. So yun lang yung aking masarap ba stop share dito? Stop share. Yan. Yun lang yung ating i-share sa tungkol do sa topic na yan. Yan. And then, daduktong ko lang. Yan. Ako na rin mag-announce. Absolutely. Now, this will be our last morning habit. Okay ba sa inyo yun? For this year. Yan. Si Ma'am Sela. For this year. Yan. Kasi next week, next Saturday is Christmas and I'm sure maraming puyat yan, nag-Noche Buena, di ba? So this will be our last morning habit for this year. And then, gusto ko lang idagdag, di ba, Christmas. So what is Christmas? Dagdag ko na yan. What is Christmas? Bakit meron tayong Christmas? Sige nga, sagot po yung mga ano. Sige, pwede po kayo mag-unmute. Sino ba? Dok. Ayan, si Ma'am Yvonne. Dok, birthday ni Jesus. Kapanganakan ni Jesus. Kaya tayo may Christmas. Yan, amen. So, Christmas is birthday ni Jesus. So, hindi natin birthday, nakikiselebrate lang tayo sa birthday ni Jesus. Okay? So, wag tayong sasama kung wala tayong regalo. Wag sasama ang loob kung wala tayong regalo. Kung tutuusin, dapat tayo ang nagbibigay ng regalo sa ating Panginoon. Yon. So, wag natin kakalimutan na ang sineselebrate natin is birthday ni Jesus. And we are thankful that we have Jesus in our lives because siya ang iniregalo sa atin ng Panginoon.
Nang sa gayon, magkaroon tayo ng ganito. Magkaroon tayo ng hope. Magkaroon tayo ng kaligtasan na meron tayong kasama, Emmanuel. Pinangalanan din si Jesus as Emmanuel. So, ibig sabihin, God with us. Okay, so sa ating mga celebrations, lalo na nandito tayo, at ito yung mga regular na na pumapasok dito, sa ating mga family celebration, huwag nating kalimutan na magpasalamat kay Jesus. I-gather natin yung family natin, tayo mag-lead ng prayer. Okay? Tayo yung manguna sa bawat pamilya natin. Kung hindi man sila sanay na ginagawa natin, it's about time na sanayin natin sila. Okay? Kasi kaya kayo nandyan, kaya tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Kasi sa'yo, ipinagkakatiwala ng Panginoon yung mga salitang yan. Huwag tayo mahiya. Stand up for God. Gaya na sinabi ko, di ba? Huwag natin ikahiya. Total, nag-celebrate naman ng Christmas di-explain natin sa kanila. Why are we celebrating Christmas? Hindi lang para mag-enjoy-enjoy. Okay? Assignment ng bawat isa sa atin yan, na kapag nag-gather tayo with our family, pakilala natin si Jesus. Christmas. Kaya may Christmas. So, yun lang. At palakpakan natin ng Panginoon. Yan. So, let us bow down our heads and let us pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa aming devotion, sa aming pag-aaral. Thank you, Lord, dahil patuloy na tinutulungan niyo kami, tinuturuan niyo po kami. Help us to be grateful always sa lahat ng pagkakataon and increase our faith, Lord God. Ibig sabihin, when we increase our faith, lalong lumalaki ang tingin namin sa iyo na aming Diyos, na aming great provider. At sa Paskong ito, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa, sa bawat pamilya, nawa makilala namin, malaman namin bakit kami nagse-celebrate ng Christmas. And we are so thankful that we have Jesus in our lives na sumasama sa amin, na aming Emmanuel, na our God, na sinasamahan kami sa lahat ng aming ginagawa. Nasa trials man kami, nasa trouble man kami, nasa pighati, sa sama ng loob, andyan rin kayo sa amin. Thank you, Lord. At maraming salamat. May the desires of our hearts this Christmas, unity, love be upon each and everyone sa bawat pamilya ngayong Pasko at sa mga susunod na araw. Maraming salamat. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa nang sa gayon, maging patuloy kami na daluyan ng iyong pagpapala. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Amen. God bless us all. Merry God Christmas bless. po. Thank you, Doc. Much, Doc. Thank you, Doc. Christmas in advance, Doc. Thank you po sa lahat. Thank you po. Picture. Picture. Kayo na lang po. Ako na lang. May umalis ata agad. May umalis Smile. 1, 2, 3, smile. Pa. 1, 2, 3. Yan. God bless, guys. God bless. Bye-bye. Thank you, Doc.